May mga bagay sa mundo na hindi binibigkas ng mga tao, pero nararamdaman mo sa himig at kilos nila. Hindi nila ito sasabihin sa harap mo, ngunit sumisilip sa mga tingin, sa mga kilos, sa hangin. Mapapansin mo minsan na mas matagal ang tingin ng mga babae, mas nananahimik o nagiging alanganin ang ilang lalaki kapag naroroon ka. Parang may biglang nagbago sa paligid kahit wala ka pang ginagawa. Kung minsan ang katahimikan mo ay parang isang anino na sumusunod, hindi mo hinahanap ang atensyon, pero kusa itong dumadapo sa'yo. Hindi mo kailangang maghabol ng respeto, ang respeto mismo ang lumalapit. At sa kaloob-looban ng mga tao, nararamdaman nila na kakaiba ka kahit wala silang masabi. Ang nilalaman ng video na ito ay hindi tungkol sa mga nakikita ng lahat, kundi sa mga palihim na signal, mga tanda na alam nilang naroon pero ayaw nilang banggitin. Ito ang mga senyales na ikaw ay hindi lang basta kapansin-pansin. Ikaw ay may dalang bigat, may dalang misteryo, may dalang panganib. Sa sandaling maunawaan mo ang 8 nakatagong palatandaang ito, hindi mo natitingnan ang sarili mo at ang reaksyon ng mga tao sa parehong paraan. Una, nagkakaroon ng tensyon ang mga lalaki sa paligid mo. May mga sandali bang napansin mong biglang nagbabago ang kilos ng ibang lalaki? Yung tipong nagpapataasan ng boses, nagbibiro ng pilit, nagbabanggit ng trabaho, kotse o achievement na parang may paligsahan kahit wala ka namang sinasabi. Hindi nila alam na ginagawa nila ito, pero alam mong nangyayari. Ito ang Sigma Effect. Karamihan sa mga lalaki ay naghahanap ng validation, nagpapakitang tao, nagpapalakas ng loob. Pero pagpasok mo sa silid, hindi mo nilalaro ang larong iyon at doon sila natataranta. Hindi mo kailangan ng spotlight. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili. Sa hindi mo pagsali sa laro, nabubunyag ang desperasyon ng iba. Habang tahimik ka, kalmado, hindi nakikipagkumpetensya sa kanila, sila mismo ang napipilit ang harapin ang sarili nila. At para sa isang taong sanay magtago sa imahe, nakakatakot ang ganon. Isipin mo, isang mesa ng poker. 10 lalaking nagyayabangan, nagtatawanan, nagbubulungan. Pagkatapos pumasok ka, umupo ka lang, tahimik, nagmamasid. Hindi ka nagbibiro, hindi ka nag-a-announce ng kwento. Pero biglang bumababa ang ingay. Nag-iiba ang timpla ng mesa. Ganun ang nangyayari sa kahit anong lugar na puntahan mo. Hindi ka lang basta pumapasok, binabago mo ang enerhiya ng kwarto. Ikalawa, mas matimbang ang iyong pagkawala kaysa presensya ng iba. May kakaiba sa'yo. Kahit wala kang ginagawa para mapansin, nararamdaman ka pa rin. At kapag umalis ka, dun mas ramdam ng mga tao ang kawalan mo. Hindi ka background noise, hindi ka filler. Ikaw ang anomalya. Karamihan sa mga lalaki kailangang sumigaw para maalala. Ikaw, kahit tahimik nagiiwan ka ng marka. Maari kang umalis sa isang pagtitipon at kinabukasan may magtatanong, nasaan siya? Hindi nila alam kung bakit sila naghahanap, basta nararamdaman nila na may kulang. Hindi ito simpleng karisma, may dala kang bigat, isang gravity. Kapag umalis ka, parang may nawawala na mahalaga. At ang hindi nila mahawakan ay lalo nilang gustong habulin. Ikatlo, sinusubok ka ng mga babae. Ang atraksyon ay hindi laging halata. Minsan may apoy, may laro, may tensyon. Kapag napansin mong inaasaran ka, sinusubok ang pasensya mo, minsan mainit, minsan malamig, hindi iyon kawalang galang. Interes yun. Hindi sila nag-aaksaya ng oras sa mga lalaking hindi sila naaakit. Sa'yo, sinusubukan nilang alamin kung matatag ka. Para sa karamihan ng lalaki, bitag iyon. Nagpapanik sila, naghahabol, bumibigay sa laro. Ikaw, hindi ka natitinag. Nakapirmi ka tulad ng bato sa gitna ng tubig. At doon sila lalong naaakit. Ang sinusubok nila ay hindi hitsura o biro mo. Ang sinusubok nila ay kung kaya kang itulak at manatili kang matatag. At kapag nakita nila na hindi ka natitinag, doon sila natututo ng paggalang. Ikaapat, nagkukumpisal sa iyo ang mga tao. Mapapansin mo na kahit mga estranghero, kahit bagong kakilala, nagsasabi sa iyo ng mga bagay na hindi pa nila nasasabi sa iba. Mga sikreto, pangarap, sakit. Bakit? Dahil dala mo ang kombinasyon ng kalmado at intensity. Hindi ka maingay, hindi ka mapanghusga, pero ramdam ng tao na nakikita mo sila, nabubuksan sila. Sa halip na magpakitang gilas o magbigay ng piking payo, nakikinig ka.
Hinahayaan mong lumitaw ang katahimikan para mapunan ito ng totoo. At dahil bihira ang presensya na iyon, binibigay nila sa iyo ang bahagi ng sarili nila na hindi nila kayang ibigay sa iba. Hindi mo hinihingi, pero kusa nila itong ibinibigay. Tahimik na kapangyarihan yon. Ikalima, respeto ang natural mong dala. Karamihan sa mga lalaki pinaghihirapan makuha ang respeto. Nagyayabangan, nag-aangasan, naglalaban-laban. Pero sa iyo, kusa itong dumadating. Hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil sa paraan ng pagdala mo sa sarili mo. Kalmado, hindi natitinag, grounded. Hindi mo kailangang itaas ang boses para maramdaman at iyon ang nakakaakit sa tao kahit hindi nila maipaliwanag. Ika-6, dala mo ang dilim pero hindi ka nilalamon nito. May presensya kang mahirap ilarawan. Hindi ito eksaktong panganib o lungkot, pero may lalim. Naranasan mo ang sakit, ang pagkabigo, ang mga anino. Hindi ka nag-break. Ginawa mo itong lakas. Hindi mo kailangang ikwento, nakikita sa kilos mo, sa mga mata mo. At ang lalim na yon ang magnetismo mo. Hindi ka perpekto, pero totoo ka. Ang mga babae nararamdaman ito. Hindi ka inosente, alam mo ang bigat ng mundo, pero nananatiling kalmado. Sa kanilang paningin, proteksyon at karunungan iyon. Sa mga lalaki naman, nagdadala ito ng respeto at ingat. Alam nilang dumaan ka sa mga laban na hindi nila maisip. Ika-7, pinanghahawakan mo ang katahimikan. Karamihan sa mga tao natatakot sa katahimikan. Pinupuno nila ito ng ingay, biro, kahit anong salita. Iniisip nila na ang katahimikan ay nagpapakita ng kahinaan. Ikaw, ginagamit mo ito. Ang katahimikan mo ay hindi kawalan, isa itong puwersa. Ang taong marunong magdala ng katahimikan, siya ang may kontrol sa silid. Isipin mo, nasa isang grupo ka, nag-uusap ang lahat. Pag tinanong ka, huminto ka sandali bago sumagot. Biglang ikaw na ang sentro. Hindi mo pinilit, pero ikaw na ang may hawak ng ritmo. Iyan ang kapangyarihan ng tahimik na presensya. Pangingibabaw ng walang pagsisikap. At sa katahimikan, lumalabas ang totoo. Ang mga tao nag-o-overshare, nagkakamali, nagre-reveal ng sarili. Hindi mo kailangang manghuli, ibinibigay nila sa iyo ang mga piraso ng sarili nila. Ang katahimikan mo ang nagsasabi, hindi ko kailangan mag-perform, hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko. Sapat na ako at iyon ang pinaka-nakakaakit. Ikaw ang lalaki na hindi kailanman nagmamadali, hindi desperado, hindi humihingi ng atensyon pero sa iyo napupunta ito. Nararamdaman ito ng mga babae. Nararamdaman ito ng mga lalaki. Mas nagtatawa sila, mas nagsasalita, mas nagkukumahog kapag naroroon ka kahit hindi nila napapansin. Ito ang katotohanan. Ang mga salita pwedeng pekein. Ang mga kwento pwedeng pagandahin. Pero ang katahimikan hindi. Tanging ang taong kilala ang sarili niya ang kayang hawakan ang katahimikan ng hindi nababasag. Ikaw ang lalaking iyon. At ramdam ng mga tao iyon tuwing tahimik mong pinapanood ang mundo. Ito ang tunay na lakas ng Sigma. Hindi ito tungkol sa paghabol ng mga tao o pagpapatunay na mas malakas ka. Ito ang katahimikan na may bigat, presensyang nananatili at atraksyong nagsasalita kahit wala ka. Kaya bago matapos ang video na ito, hamon ko sa iyo. Tingnan mo ang sarili mong buhay. Ilang tunay na kaibigan ang meron ka? Ilang tao ang kusang gumagalang sa iyo? Ilang beses ang katahimikan mo ang nagsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita mo? Kung naramdaman mo ang mga sinabi ko, kung may na-trigger na matagal mo nang alam pero hindi mabanggit, huwag lang mag-scroll palayo. Mag-iwan ng komento sa baba, isang salita lang. Sigma. Para malaman kung isa ka sa mga kakaunti. Dahil karamihan sa mga lalaki, hindi ito mauunawaan kailanman. Pero ikaw, nagsasabi na ngayon.